Alayong maprotektahan ng publiko mula sa panloloko ngayong holiday season, inilunsad ng DICT ang Protekta Pilipinas. Si Rod Lagusan sa detalye. Ngayong holiday season, kung kailan mas marami ang pinagkakagastusan, pinaalalahanan ng publiko na magdoble ingat sa banta ng mga scammer, lalo na pagdating sa digital transactions gaya sa online banking o e-pay wallet. Ang common denominator, I think, ang bagong rule na dapat nating matutunan, basta may link sa dun sa text message ninyo, scam ito. No? Ilang beses na sinabi na kanina ng CICC na may mga prohibitions na yung NTC against including links sa SMS. So obviously, ang ibig sabihin nito, pag merong link doon sa SMS, scammer. Ito'y lalo na't may kapabilidad na ang mga scammer na magpanggap na lehitimong financial institution sa pamamagitan ng pagte-text ng mensahe sa inbox ng isang user. Nagiging posible ito gamit ang International Mobile Subscriber Identity Catcher o IMSI Catcher na isang device na may kakayahang maging fake cell tower. Kaya mahalagang paalala ay huwag i-click ang link para maiwasan na mabiktima. Kaugnay nito, para kontrahin ng mga scammer ay inilunsad ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT, katuwang ang pribadong sektor, ang Protekta Pilipinas. Isa itong inisyatibo para protektahan ng publiko mula sa cyber threat, kung saan bahagi nito ang iba't ibang stakeholders gaya ng telco companies, financial technology entities at iba pa. At malaking bahagi ng layo nito ay ang pagsasagawa ng malawakang information campaign. We have to safeguard technology. And at the same time, ensure that technology works for us, for the people. While it is liable to misuse, definitely we have to get our acts together so that the misuse is countered and the benefits of the technology really are availed of by the public. At bilang tugon sa kasalukuyang sitwasyon, binigyang diin ng CICC na mahalaga ang pagkakaroon ng kinakailangang technology. Anya, kung may IMSI Catcher na sa kasalukuyan, naniniwala siya na malapit na magkaroon ng technology para kontrahin ito. Kasama na din dito ang pagsasailalim sa training ng kanilang mga personnel. Protekta Pilipinas will be using fintech. Protekta Pilipinas fintech will be using the venue, the digital platform that's being offered by CICC. No, so right now you can actually go to CICC. May website dyan, may email, may hotline, and then that's where the victims can escalate their concern. They can also go direct to other government agencies that have their own respective hotlines. Anya, malaki rin ang tulong ng media para maikalat ang kinakailangang impormasyon para sa kaalaman ng publiko. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.